Welcome po muli sa ating gawain. Welcome, magandang umaga po sa mga nasa UAE at magandang hapon po sa mga nasa Pilipinas. Kay Ma'am Ann Briones, welcome ulit sa Global Connection Dubai. Masayang-masaya kami na ikaw ay makasama. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sa buhay ni Ma'am Ann. So, biyaya ka, blessing ka sa GC Dubai. Ano po. So, tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po. At tayo po ay nabanggit na ni Ate Rem kanina, Merry Christmas po. Batiin niyo po yung inyong mga katabi. Merry Christmas, ano po. So, bare months na. Bare months. So, 4 months to go at tapos na ho ang 2023. Pero hindi ho natatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po. Kaya nga, tayo po ay merong isang taong nakaready na sa ating mga book reading o Bible reading o kaya sa ating tinatawag na MTM ano. At ngayon po ay ating binubuksan ang Book of Judges na isa sa napakagandang libro na kung saan makikita natin yung iba't ibang kwento patungkol sa mga nangyari sa history ano po. At dito sa Book of Judges ating tinatalakay, sabi nga ng mga komentarista, the Book of Judges highlights the cyclical pattern of disobedience, oppression, and repentance. Mababasa daw po natin from time to time dito sa Book of Judges yung cycle na nangyayari sa bansang Israel na sila ay una mabait tapos ay mas madaming beses din silang susuway, mas madaming beses silang gagawa ng pagkakamali, and after noon magpapadala ulit ng hukom o ng judges ano po ang ating Panginoon o si Yahweh. Dito din ay binigyang credit na si Samuel daw po ang sumulat ng Book of Judges ano po. And as far as the Bible is concerned, kaya po may judges ay dahil po ay ang bansang Israel ay ayaw na nila ng hari. Hindi sila nakikinig sa hari, hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ng hari. Pinipilit nilang gumawa sa kanilang sariling kaparaanan. Tumatalikod sila sa ating Panginoon, kaya nagkaroon ng judges. Pinadala ng Diyos ang mga judges to hukom para ipaalala muli yung kanilang commitment, ipaalala muli yung kanilang status sa harapan ng Panginoon. And dito po sa Book of Judges ay meron po tayong 30 na mababasang o pangalan na judges na pinadala ang ating Panginoon. Ano? Si Othniel, nabasa ho natin yan. Kahapon si Ehud, si Shamgar, si Deborah and Barak na ating pong pag-uusapan ngayon. Magkasama po sila at sa Judges 4 and 5. Si Gideon, si Tola, si Jair, si Jephthah, si Ibzan, si Elon, si Abdon, at si Samson na kilalang kilala po nating lahat. Ano po, Samson na mahaba ang buhok, na nandun yung kanyang lakas, at at the same time may mababasa din po natin yung kanyang pagkakamali at kung paano siya muling ni-restore ng ating Panginoon. At dito po sa Book of Judges, nabanggit ko po sa inyo kanina na parang punong-puno sila ng kaguluhan. Messy world ang tawag ng mga komentarista dito sa libro ng Judges. Kasi yung mga tao, pinipili nila yung kanilang gusto, pinipili nilang sumuway sa utos ni Yahweh, pinipili nilang sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, mas pinipili nila ang kanilang sariling desisyon rather than sa desisyon ng Panginoon, sa kanilang sariling plano rather than sa plano ng Panginoon, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. At sabi ng verse 10 ng chapter 2 na natin naging MTM nung ng mga nakalipas na araw, sabi, naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kamanghamangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit, sabi po dito, subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. 16 and 17, dahil dito ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Yung mabigat po yung mga wordings dito. Ano po? Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi na nila pinamamarisan. At sa verse 19 po, tingnan niyo po ng chapter 2, ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa,
hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Ano niyo po, nakakalungkot kung binabasa ko to. Nalungkot ako sa part na to. Hindi nila maiwasan o hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Ano po? Kaya nga very challenging yung itong Book of Judges na pwede nating sabihin na pumapanahon sa kaparaan ng ang ating ginagalawan ng mundo ay puno ng kasamaan, di po ba? Pag nanood kayo ng balita, yung isa irerepin yung kanyang sariling kamag-anak, yung isa hindi na papatayin. Punong-puno ng kaguluhan ang mundong ito. Kaya nga dito sa ating MTM ngayon, mababasa natin si Deborah at si Barak. Ano po? Kaya nga ang ating simpleng pag-uusapan ngayong araw na to, as we start the book of September, is we need to serve to be a blessing. Mag-serve tayo para maging pagpapala sa ibang tao. Tayo po'y tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, humingi kami ng karunungan sa inyong mayaman na salita. Salamat dinala nyo kami sa Book of Judges. Salamat sa libro na pinahintulutan nyo makasama sa Bible upang magkaroon kami ng reflection sa aming mga sarili, kung ano na ang aming status, kung ano na yung aming kung ano na kami sa inyong harapan, Panginoon. Salamat dahil sa pagkakataon na to, pwede namin i-evaluate ang aming sarili at buksan ang aming isipan at puso, Panginoon. Sa tulong ng inyong banal na Espiritu, paluguin niyo po ang inyong mga salita sa aming buhay, Panginoon. Palakasin niyo po kami. Kung meron man po ditong nanghihina, kung meron man po ditong mga may pinagdadaanan, mahanap po namin ang kapayapaan sa inyong salita. And as we commune sa inyong salita, Panginoon, baguhin niyo po ang aming imahe patungo sa imahe ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa buhay ni Ma'am Ann, nakasama namin muli, at sa buhay po at sa presensya ng bawat isa. Nawa itong aming pag-uusapan na to serve, we need to serve to be a blessing, ay may apply po namin sa aming Kristiyanong pamumuhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Ano po? So again, ito po ang ating pag-uusapan na mabilis na oras, serve to be a blessing. Ano po? Medyo mahaba po itong Book of Judges chapter 4. In fact, connected po yan sa ating MTM bukas, chapter 4 and 5. So, ang pangalan po ni Deborah and Barak ay, as far as the Bible is concerned, ay na-mention lamang po sa Book of Judges chapter 4 and chapter 5. Ano po? Kaya nga, bibigang pansin natin itong kanilang mga karakter. Sabi dito sa verses 1 and 2 ng ating MTM, nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel, ay muling gumawa ng kasamaang laban kay Yahweh. Siguro magandang i-highlight natin sa ating mga Bible. Ilang beses kaya mababanggit dito sa Book of Judges na lumabag na naman ang Israel kay Yahweh, na gumawa ulit ng masama ang bansang Israel kay Yahweh. Ang sabi pa dito, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Cananeo na hari ng Hazor, si Sarah na taga Haroset, Hagoyim, ang pinuno ng kanyang hukbo. Ano po? Kaya nga, makikita ho natin, punong-puno ng kaguluhan ang panahon na to. Kasi pinahintulutan ng Panginoon na maranasan nila yung justice ng Panginoon. Maranasan nila yung parusa ng Panginoon dahil nga sa kanilang sariling desisyon, dahil sa kanilang sariling mga plano, at dahil tinalikuran nila si Yahweh. Kaya itong bansang Israel ay para bang nalulungkot, na para bang sila ay nahihirapan, na para ba silang ay naapi. Kaya nga ang ating titingnan ngayong araw na ito, how to be a blessing in our service, and how to be a blessing in our service. Paano tayo magiging pagpapala sa ating paglilingkod? At makikita po natin yan sa buhay ni Deborah. Una, be a bearer of God's message. Upang maging pagpapala tayo sa ating habang tayo naglilingkod, unang-una, kailangang dala-dala natin yung mensahe ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 3, si Jabin ay may 9 na raang karwahing bakal, kalaban ng bansang Israel, pinagmalumitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. So nakukuha niyo na po yung senaryo, yung drama ng kwentong ito. So sila ay naging slave na naman itong bansang Israel dahil sa kanilang pagkakamali, dahil sa kanilang piniling kasalanan, at dahil sa kanilang kasalanan, sila ay pinagmalupitan at inapi, pinahintulutan ni Yahweh. Kaya nung sila ay nasasaktan, nung sila ay nahihirapan, ano sabi nila? Humingi sila ng tulong kay Yahweh. Humingi ng tulong
sa ating Panginoon. Verses 4 and 5, ang sabi, noon ay may babaeng propeta na si Deborah. Ano po? And gusto ko pong linawin ito kasi marami pong grupo na ito po yung kiniklaim na kaya daw pwede ang pastora. Ano po? So, unang-una, nire-respect po natin yung kanilang pagtingin sa ganong kaparaanan. Ngunit as far as the Bible is concerned, pag pinag-uusapan po kasi yung pastoral office, meron tayong tinatawag na kingship. Ano po? When we talk about kingship, ito yung authority na binigay ng Panginoon sa pastor upang pangalagaan ng tupa, shepherding. Hindi lang yung kingship, kundi yung priest, yung pagiging sa physical ng simbahan, ng templo. Kaya yung office ng pastor ay may kinalaman sa pagiging priest. At prophet, ito naman po yung sinasabi ng pastor, yung pinapasabi ng Diyos. Sa aspeto pong ito, si Deborah, siya po isang propeta, ano po, pwede natin tawagin siya isang servant. But again, hindi po natin sinasabing mali yung mga grupo na tumatawag ng meron silang pastorang, nire-respect natin sila, pero as far as our doctrine is concerned, as our theology is concerned, we respect and at ang ating pong kino-consider na ang mga babae ay servant ng ating leader, ng ating Panginoon. Ano po? So nandito si Deborah, isang propeta ng ating Panginoon na nagsasabi ng mga bagay, may dalang mensahe sa bansang Israel. Sabi po, ang ibig sabihin po ng pangalang Deborah ay, in the Bible, Deborah is prominent figure from the book of Judges. Her name is derived from the Hebrew name Deborah, which means bee. Ano po? Bee. Na napakahalaga po nung panahon. Sabi, in modern usage, ang ibig sabihin naman daw po ng Deborah sa panahon ng ating paggamit is a given name commonly used for girls. Its meaning, it's often associated with qualities such as wisdom, leadership, and industriousness, reflecting to the symbolism of the bee in its biblical origin. Ano po? So, ibig sabihin ng Deborah, wisdom, leadership, tsaka industriousness. Ano po? So, ibig sabihin, si Deborah may karunungan. In fact, wala tayong mababasa na may mga nag-oppose kay Deborah. Wala po tayong mababasa sa Bible na may mga nang-away kay Deborah. Hindi matahimik ang Biblia patungkol doon. Bagkus ang pinakita ng Bible sa Book of Judges kung na itong si Deborah ay ginagalang, nire-respeto at talagang siya may dalang mensahe kaya siya kinoconsider na propeta. Kaya nga, tingnan natin kung paano siya naging blessing sa bansang Israel. Tingnan natin. Bearer of God's message means, una ho, our message must be aligned with God. Dapat yung mensaheng ating dinadala, dapat po ay naka-align sa ating Panginoon. Dapat yung mensaheng ating dinadala ay tama sa sinasabi ng ating Panginoon. Verse 6, sabi po dito, isang araw pinatawag niya si Barak. Si Barak po ay parang military leader nung panahon na yon and consider na din as prophet. Ano po? I mean, kino-consider na din as judge kasama ni Deborah. Isang araw pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades o Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya ito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel. So napakahalaga po na yung sinasabi natin, kagaya ng sinasabi ng kung paano nagsasabi si Deborah, ay dapat maging yung mensahe natin ay naka-align sa kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon. Kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Mahirap po yung sabi-sabi lang. Marami hong naliligaw sa sabi-sabi lang. Marami po ang lumalayo dahil sa sabi-sabi lang. Kaya magandang malinaw po na yung ating mensaheng ipinapahayag ay naka-align sa mensahe ng ating Panginoon. Kagaya po ng isang dyaryo na to na naglabas po ng lifestyle dyaryo. Naglabas po sila ng article May 14, 2023 at ito po yung kanilang nilabas na article. Meron daw pong isang pastor ang sabi, pastor asked followers to sell their property and give him the money to buy a plot of land in heaven for them. Ano po? Hindi ko po alam kung saan nanggaling itong mensahe na to. Sabi daw po humingi daw po yung pastor na ipagbenta yung kanilang mga ari-arian. Bibili daw siya ng malaking ari-arian ng dun sa langit para
para sila ay magkakasama. Ano po? Nakakalungkot. Maling mensahe ang ipinapahayag. Tayo po as believer of Christ, as a body of Christ, atin pong ipinapahayag ang mensahe at dinadala ang mensahe. What is the message we bring? Una po, dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang mensahe ng Pasko, di po ba? Kagaya ngayon, season na to, bare months, dumating talaga ang Panginoong Hesus. Walang duda po dyan. Dumating siya, nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, naging bata, dumating ang Panginoong Hesus at lumakad dito sa lupa na ating tinitirhan, dumating ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, hindi lang yon, kundi si Jesus ay namatay din para sa ating mga kasalanan. Una, dumating ang Panginoong Hesus, totoong may Pasko, Jesus came. Pangalawa, Jesus died. Namatay ang Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan dahil yun po yung kailangan niyang gawin. Yun yung dahilan kung bakit siya pumunta dito. Jesus died. Pangatlo po, ay muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Una, dumating ang Panginoong Hesus, yun yung message na ating pinapangaral. Pangalawa, namatay siya para sa ating mga kasalanan, kagaya ng ating yung mensahe ng Lord's Supper kanina. Pangatlo, hindi lang siya namatay, kundi siya muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw at siya muling umakyat sa langit. So maliwanag po sa atin ang gospel. At hindi lamang po yun, kasama po sa mabuting balita na ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik. Ano po? Una, Jesus came, pinapangaral natin yan. Kasama yan sa ating theology. Jesus died, namatay ang Panginoong Hesus. Jesus rose again, nabuhay siya muli, umakyat muli sa langit. At kasama sa mabuting balita na ating ipinapayag, ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik para sunduin po tayong lahat. Ano po? Yun yung ating pinanghahawakan. Yun yung ating pag-asa. Kaya nga yung ating ginagawa habang tayo nandito sa mundong ito, maliwanag naman po ang sinasabi ng Biblia na ito po'y ating isusulit pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat maliwanag po yung mensahe na ating ipinapayag. Sabi ni Dr. James White, isa pong apologist, sabi niya, the only message that can change the heart of a sinful man is the message of the gospel. Ang tanging mensahe na makakapagpabago sa makasalanang puso, sa makasalanang tao, ay walang iba. Hindi po mensahe ng politiko, hindi po mensahe ng kasikatan, hindi po mensahe ng mga trabaho, kung ano pa, kundi tanging mensahe po ng mabuting balita. Kaya nga yung ating dinadalang mensahe, dapat naka-align po yan sa ating Panginoon. Hindi natin dinadagdagan at hindi din natin binabawasan. Hindi lamang po yun. Our message must be aligned with God. Pangalawa po, dapat ang ating mga buhay ay naka-align din po sa mensahe na ating ipinapahayag. Parang hindi naman po tama na maganda nga yung mensahe, tama nga yung mensahe, pero yung buhay natin ay kumokontra o contradict dun sa ating ipinapahayag. Dapat ang ating buhay ay tama, kumukonekta, naka-align sa mensahe na ating pinapahayag, ano po, sa mensahe na ating sinasabi. Alam niyo po, sa generation natin ngayon, lalo na po, dahil tayo nasa digital ages, ay marami na po tayong napapanood sa mga social media. At isa sa mga nakakalungkot po na mga palabas, kahit po sa mga Netflix na meron tayo, ay may mga palabas na pinopromote na yung mga anti-heroes, ano po, na kung saan yung kontrabida ay bida na. Ano po? So siguro nakapanood na po kayo diyan at marami na po tayo napanood regarding dito. Yung kontrabida ay bida na sa kaparanang okay lang na maging kontrabida, okay lang na ganito ang gawin mo. Ano po? So to make example po, siguro napanood niyo na to si Joker, ano po, na kung saan kaya siya ganoon kasi pinalabas nga po at dahil nga daw po ganito ang nangyari sa kanya na okay lang maging ganoon. Okay lang magrebelde, ano po. So nakakalungkot na palabas na somehow kailangan nating bantayan din ang ating sarili. Meron pa pong isang palabas, si Emma Stone. Ano po, ewan ko po kung napanood niyo po 'yan, pero siya ay isang kontrabida din na parang naging bida at sinabi niya yung pagiging wicked, yung cruel, yung pagiging ruthless, relentless. Sabi niya, masaya daw 'yan. It should be fun. Ano po, parang pinopromote pa nila na ganun, okay lang 'yun. Hindi naman po against ako sa mga palabas na 'yan, pero kailangan nating bantayan ang ating sarili. Ano po, kailangan nating bantayan yung
yung ating mga pinapanood kasi somehow ini-entertain po natin yan eh. Sabi ng verse 6, ano po, ituloy po natin yung ating pinag-uusapan. Isang araw, pinatawag niya si Barak, na anak ni Abinoam, na taga Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos na Israel, na pumili ka ng 10,000. 10,000 lang po ang pinaghahanda dito. Yung kalaban nila, napakarami pong kagamitan. Sabi dito, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Tingnan niyo po ang sabi sa kanya ni Barak. Lalabanan niyo siya sa may ilog Kison sa pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatabugumpayin kita laban sa kanya. Sumagot si Barak. Ang ganda po ng pagkasagot ni Barak. Pupunta ko kung kasama ka, ngunit kung hindi ka kasama, hindi ako pupunta. Ano po? So yung makikita po natin yung partnership nila, yung kanilang accountability. Sabi ni Barak kay Deborah mismo, kung hindi ka sasama, hindi ako sasama. Kung pupunta ka, pupunta ako. Alam niyo po, napakaganda po ng mga statement na yan. Sana merong mga ilan na tayong mga katrabaho na kayang sabihin na kung nasaan si ano, doon din ako. Ibig sabihin, tama ang ginagawa mo. May tiwala siya sa iyo. Ibig sabihin, meron siya nakitang kagandahan mula sa iyo. At kaya komportable siya, ano. Kaya nga yung ating temang Together We Grow ay binibigyang pansin din po natin yan. Hindi lang yung grow, kundi yung together, ano po, na tayo'y magkakasama sa laban na to, sa ating Christian life, tayo'y magkakasama, tayo'y tulong-tulong, yung ating relasyon ay ating pinapalago sa kaparaan ng si Kristo ang sentro. Kaya nga yung ating small group, bibisitahin natin ulit, ano po, sa mga darating na panahon, yung companionship, yung ating partnership, at yung ating discipleship, ano po, yung together we grow. So, welcome sa GC Dubai, Ma'am Ann, at si Sir Herbert, na kasama din natin. Kami ay nananalangin na kayo ay maging partner namin sa aming paglago. Blessing kayo sa Global Connection Dubai. Ano? At itong ginagawa natin ay hindi po para sa karangalan ng church na to, kundi sa karangalan ng ating Panginoon. Kagaya din ho na sinabi ni Deborah nung sagot niya kay Barak. Sabi po niya ganito, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang makukuha ang karangalan, sapagkat si Sisera po yung kalaban nila, ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak, ano po, na parang sinasabi niya, minsan, wala tayong kukuning karangalan. Karangalan lang ng Panginoon. Tanging sa Panginoon ang karangalan. Kaya nga, paano tayo magiging pagpapala sa ibang tao? Dapat dala-dala ho natin yung mensahe ng Panginoon. Be a bearer of God's message. Pangalawa po, how to be a blessing. Hindi lang yung bearer of God's message, kundi yung maging tagadala din po tayo ng pag-asa ng Diyos. Ano po? Be a bearer of God's hope. Tayo ay dalhin natin, sabihin natin na may pag-asa sa Diyos. Ano po? Sabi ng verse 10 and 11, na nawagan si Barak sa lipi ni na Neftali at Zebulun at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah, samantalang si Heber na isang Sineo ay lumayo sa kapwa niya Sineo. Ang mga Sineo ay buhat sa angkan ni Hobab, na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Saananim, malapit sa Kades. Verse 12 and 13, may nakapagsabi kay Sisera, yung kalaban nila, na si Barak ay pumunta sa bundok ng Tabor, kaya tinipon niya ang kanyang 900 karwahe. Ano po? 900 karwaheng bakal at ang lahat ng kawal mula sa Haroset, Aguyim patungo sa ilog Kison. Parang mayroon pong nakapag-spy at nagsabi kay Sisera na parating parating sina Deborah at si Barak. Kaya ginawa niya, kinuha niya lahat ng armas at lahat ng pwedeng ilaban sa bansang Israel, ano po. And verse 14, sabi po ng verse 14, sinabi ni Deborah kay Barak, lusob ngayon ang araw na tinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera, pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya, ano po. So merong laban na namamagitan dito. At sabi ni Deborah, lumusob ka
dahil ang Diyos ang mangunguna sa iyo. Alam niyo po, meron tayong iba't ibang battle sa bawat araw. Kaya nga sa mga nag-extend po ng kamusta sa akin, na-appreciate ko talaga 'yon. Nagpapasalamat po ako sa mga nangungumusta sa akin. Mahalaga po sa akin 'yon. At gusto ko rin pong kamustahin natin ang bawat isa. May iba't iba tayong laban, may iba't iba tayong battle. Siguro nakakangiti lang ang ilan sa atin, siguro nakakapagbiro lang, pero may iba't ibang pinagdadaanan 'yan. Kaya nga hindi natin puwedeng husgahan ang isang tao dahil lang sa kanyang chapter ngayon. Baka kailangan niya ng kamusta, baka ang kailangan niya ay panalangin, ano po. Kasi pagkatapos ng service na 'to, pagkatapos ng ating worship service, meron na naman yang battle, meron naman yung problema. Alam niyo po ba, kahapon naglabas ang World Health Organization na sa buong isang taon, meron daw pong 700,000 people ang nagpapakamatay sa loob ng isang taon. Galing po mismo 'yan sa statement ng sa website ng WHO. 700,000 mahigit ang nagpapakamatay sa isang taon. At alam naman natin bakit nagpapakamatay ang isang tao. Una, feeling niya hindi na niya kaya. Pangalawa, feeling niya walang tumutulong sa kanya. Pangatlo, feeling niya iniwanan na siya ng mundo. Feeling niya ah, hindi na niya kakayanin pa. Kaya yung iba nagpapakamatay na po. At sana mga kapatid ko sa Panginoon, dalhin natin yung mensahe ng pag-asa ng Diyos. Nung sinabi ni Deborah kay Barak, tutulungan ka ng Panginoon. Sana yun din po ang maging mensahe ng ating buhay, ano po, para maging pagpapala tayo sa ibang tao, sa mga kapatiran natin na may pinagdadaanan, may pag-asa po sa ating Panginoon. Sabi nga ng isang quotation na ganito, "You can hope in God because He has promised you that He will do good to you in the future. Hope in God because unlike your plans, His God plans can't be stopped or thwarted. You serve the God of hope and your hope is not in this life alone." Yung pag-asa daw po natin sa ating Panginoon. Magtiwala tayo, panghawakan natin. Dahil yung ating plano ay marahil feeling natin ay best na, feeling natin ay maganda na para sa atin. Pero sabi po dito, mas maganda pa rin yung plano ng Panginoon. At kung ano yung plano ng Panginoon, hindi yun matitigil at hindi yung kayang pigilan dahil yung pag-asa o yung ating pinaglilingkuran ay Diyos na punong-puno ng pag-asa. Ano po? Sabi nga ng isang kanta, God will make a way when there seems to be no way. Gagawa ang Diyos sa kaparaan ng akala natin ay hindi na natin kaya. Gagawa ang Panginoon ng paraan. Siya mismo ang gagawa ng paraan. Kung sa mga sandaling akala natin ay hindi na natin kaya, sa mga sandaling hindi na natin alam ang kasagutan sa ating mga katanungan, sa mga sandaling punong-puno tayo ng mga agam-agam, sa mga sandaling hindi tayo makatulog dahil sa ating mga pinagdadaanan, meron pong Diyos behind the scene na gumagawa when there seems to be no way. Kaya nga po, how to be a blessing in our service. Be a bearer of God's message. Pangalawa po, ay be a bearer of God's hope. Maging tagapagdala ng pag-asa ng Diyos sa mundong ito. At pangatlo at panghuli ay maging tagapagdala ng kapangyarihan ng Diyos. Una, dalhin natin yung mensahe ng Panginoon sa mga taong nasasaktan. Pangalawa, dalhin po natin ang pag-asa na meron tayo sa ating Panginoon sa mga taong wala ng pag-asa. Saka feeling nila wala na silang pag-asa. At pangatlo po, i-display po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Be a bearer of God's power. Verse 15, nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh. Nilito ni Yahweh ang nung sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera, nagkakanya-kanyang takbuhan ng mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at takbong tumakas. Ano po? Ang ganda po ng pagkakakwento dito. Sabi niya, nung sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Alam niyo po, parang ipinapakita sa kwentong ito, to make the story short, napaka-dami nilang kalaban, mas madaming armas yung kanilang kalaban, mas madaming taktika ang kanilang kalaban, ngunit dahil ang Diyos ang kalaban nila, sila ay talo. Na para bang walang magagawa yung 900 mahigit mong armas sa Diyos na makapangyarihan. Kaya nga magandang encouragement sa atin ito, na para bang sinasabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us?
Kung ang Diyos ay nasa atin, ano pa yung pwedeng magpatalo sa atin? Kung ang Diyos ay nasa atin, ano pa yung pwedeng magpatumba sa atin? Kung ang Diyos ay sumasa atin, ano pang pagsubok ang pwedeng magpabagsak sa atin? Kung ang Diyos ay nasa atin, who can be against us? Kaya nga po sa mga kapatiran ko dito sa Global Connection Dubai, habang tayo ay tinatahak natin itong patapos na taon, itong pag-exit ng 2023, wag ho natin kalimutan. Nakasama po natin ang ating Diyos. Sabi nga po ng Psalm 23 verse 5, "You prepare a table before me in the presence of my enemy." Sabi niya dito, ano po, kung i-explain natin, may pagsasalo, merong alam niyo naman po, halimbawa nagde-date, di po ba kapag kayo nagde-date ay masarap ang pagkain, pero dito sa gitna ng kaaway, nakahanda yung presence ng Panginoon. At sabi, "You anoint my head with oil, my cup overflows." Yung pagpapala ng Panginoon. Kaya nga marahil napapaligiran tayo ng mga pagsubok, ng mga problema at ng mga kabiguan, pero wag ho natin kalimutan, if God is for us, who can be against us? At dito po sa Judges 4, nangyari po yung kwento, natupad yung sinabi ni Deborah, naging tama yung mensahe ni Deborah, kaya nga dito sa chapter 5 ng ating MTM bukas ay itong awit ni Deborah at ni Barak, pagpupuri sa Panginoon. Kanilang sinisigaw nila na mabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Sinisigaw nila na tapat ang Diyos sa kanilang buhay. Sinisigaw nila na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Isinisigaw nila, ikinakanta nila na ang Diyos ay hindi sila pinabayaan. Na pwede ho nating isigaw sa mga sandaling ito na hindi po tayo pinabayaan at hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Na tayo'y mahal ng Panginoon at tayo po kasama po natin ang ating Panginoon. How to be a blessing in our service? Una po, dalhin po natin yung mensahe ng Panginoon. Pangalawa, dalhin po natin yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Pangatlo po ay i-display at dalhin po natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po, ano po yung simpleng applied obedience natin? Una po, pwede po bang ngayong month of September, i-commit natin ang ating mga sarili na ngayong month of September, magiging channel ako ng blessing sa ibang tao. Pwede po bang ipanalangin natin ang ating mga sarili? Lord, tulungan niyo ako na ngayong month of September ay maging channel ako ng blessing sa ibang tao. Sa mga taong nasasaktan, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong hindi na alam ang mga gagawin, ang kanilang gagawin, sa mga taong nabibigatan. Lord, sana maging channel of blessing ako ngayong month of September. Pangalawa po na ating applied obedience ay kung meron kayong kilala na kailangan ng panalangin, encouragement, bisitahin po natin sila o i-extend po natin, i-message po natin sila ano po. So may panalangin, encouragement, bisitahin po sila. Parang yung ginawa ng ating yamang ang ating tinutularan ni ang ating Panginoong Hesus. Nabanggit ko na po sa inyo to na ang ating Panginoong Hesus ay hindi nag-uubos ng oras sa kanyang tahanan. Ang Panginoong Hesus ay nasa community, naandun sa mga nasasaktan, naandun sa funeral, naandun sa mga bulag, naandun sa mga bigo, naandun sa mga outcast. At yamang tinutularan natin ang ating Panginoong Hesus, ganun din po ang ating gawin. Mag-extend tayo ng prayer sa mga tao. I-encourage natin yung mga taong nanlulupaypay sa kanilang paglilingkod, sa kanilang relasyon sa Panginoon. Bisitahin natin sila at o kaya i-message o i-PM po natin. At pangatlo at panghuli, gawin po natin na itong month of September ay maging makabuluhan at mabungang paglilingkod. Make our service to the Lord meaningful and fruitful this month of September. Marahil po ay si Deborah ay isang kwento sa Bible na minsang nangyari. Si Deborah po ay kaisa-isahang babae na judge ano po, pero yung impact niya sa bansang Israel ay malaking factor po ano po. Sana ganito din po ang ating panalangin ano po. Maging Deborah tayo ng mundong ito na kung saan dala natin yung mensahe ng Panginoon, nadala natin yung pag-asa ng Panginoon, at dala-dala po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sama-sama tayo maglingkod para maging pagpapala. Tayo po'y tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po muli sa inyong mga salita.
Ito po ay malaking paalala sa amin at malaking kalakasan sa aming buhay spiritual, lalo na po at meron kaming mission and vision na ipangaral ang inyong salita, Panginoon. Kaya Lord, kagaya ng aming applied obedience, kinocommit po namin ang aming sarili na kami po ay maging tagapagdala ng inyong mensahe, kami maging tagapagdala ng inyong pag-asa, at kami po ay maging tagapagdala ng inyong kapangyarihan sa mga tao, Panginoon. At ganoon din naman ang aming dalangin, Panginoon, na maging instrumento kami ng pangangumusta, ng pananalangin, ng visitation, at ng encouragement, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. At inihingi po namin sa inyo ang inyong gabay. Lord, samahan nyo kami ngayong month of September na maging meaningful and fruitful po ang aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.